Hello guys, magandang araw. Ito, meron tayong bagong e-bike dito na hindi atin Dito yung sa pinsan ni Mrs. Isang taon lang daw yung battery nito na lead acid battery. Nagpapagawa siya sa akin ng Life PO4 katulad nung ikinabit natin doon sa ating unang vlog na ginawang battery ng e-bike. So ito magpapagawa din daw. So check natin yung battery niya kung bakit nasira na agad. Kaya po pala sira na siya agad. Tingnan nyo ang ating mga battery. Ayan bloated lahat. 5 pirasong battery, lobo lahat. So ayun mga kaibigan, at tinangaumpisahan ang pagbubuo nito pong ating 60 volts 22AH Life PO4. So nung binuksan po natin yan sa box, nakalagay po siya tigda dalawa lang po Hindi ko po alam kung bakit ganito ang ginawa ni seller. Siguro para hindi po siya nagkakauntugan. Nakabalot po siya, nakakahon ng tigda 2 piraso. So makikita natin mga kaibigan, tinetest ko po yung voltage niyan isa-isa. At tinitingnan kung balance yung mga battery. So magandang balita, balance naman po yung ipinadala ng seller sa atin. So nung mai-check ko na, nagkabit na ako ng mga battery holder, inayos ko na siya para po maging okay ang pagkakabit natin, at inayos ko kung papaano natin mapapagkasya doon sa box At kayo naman po yung makakadiskarte rin yan kung papaano nyo po yan ilalagay po sa inyo pong mga box, or kung ano man po yung inyong pong lalagyan. Diskartehan nyo na lang kung paano nyo po siya pagkakasyahin. At mga kaibigan, kung gusto nyo po ng detailed tutorial po nito, ay meron na rin po ako dyan Pero dito po sa ating video na to, medyo naka fast forward na po tayo para po may share ko lang po sa inyo Pero kung gusto niyo po ng detailed tutorial, meron na po ako niyan sa aking YouTube channel. So ayan, naglagay na po ako ng bus bar dyan mga kaibigan. Isiniris ko lang po yung 20 pieces na Life PO4 battery. So ayan po, nakasiris lang po yan. Medyo nakakalito ng konti pag baguhan ka, pero kayang-kaya mo rin naman po yung gumawa ng ganyan. Basta po at mag-ingat lang dahil yan naman po ay kuryente din Guys, baka bago ka lang dito sa aking channel, please po huwag po kalimutan mag-subscribe at pakiclick ang notification bell para updated kayo sa na-upload kong videos, tutorial at mga unboxing dito po sa aking YouTube channel. So ayan, siniris lang natin yan para makabuo po tayo ng 60 volt setup. Ayan, pagkatapos natin buuin, at tinester natin yung dulo at inalam natin kung tama yung voltage. After natin tester na tama naman yung voltage natin, naglagay na tayo ng mga ring sa ating BMS. Nilagyan natin siya para po maikabit natin siya at maitornilyo ng maayos doon po sa terminal ng ating po mga battery. Ayan, nilalagyan po natin siya ng mga terminal at nilalagyan po natin ng shrinkable tube para po maganda-ganda naman yan. So ayan guys, meron na tayong nabuo na ating Life PO4 battery. So ayan na siya ngayon, at yan po ay nakasiris na. Nandito na po yung ating voltage ngayon. Guys, kung gusto nyo po ng detailed tutorial kung paano po ginagawa itong ganito, meron na rin naman po akong tutorial dyan. Pwede pong yun na lang po yung sundan nyo Kasi yung ngayon, pinast forward na lang po natin para po siyempre hindi naman ganun kahaba itong ating pagbablog. Ay kung i-detail ko naman ulit, ay paulit-ulit na po tayo, baka po tayo magkalituhan lang lalo pagka ganun. So, nakasiris lang po itong 20 pieces na to. Kung mapapansin nyo, iba yung setup natin ngayon kasi ilalagay natin siya sa case doon sa pinaglagyan ng lumang battery. Hindi natin siya pwedeng pataasin ng ganyan kasi sasaya doon sa ibabaw. So, ang ginawa natin, tatluhan lang. Ayan, tapos ganyan. Basta yan po yung nakasiris lang. Ito po yung ating negative at ayun yung ating positive. So, kung gusto nyo po talaga ng detailed tutorial, nandun po sa isang video ko po Tingnan natin yung total voltage niya mga kaibigan. Yan, ang ating total voltage ay 66.4. BMS installation na po tayo mga kaibigan. Tulad po ng lagi kong pinapaalala, bago po tayo mag-install ng BMS, bunutin po muna natin to mga wires. Ayan, yung mga wire na yan. Okay? Huwag po natin ikakabit yung mga wire dito sa ating battery nang nakakabit yung board ng ating BMS. Ito po yung BMS natin. Discharge current 60 amperes at charge current 30 amperes. Yan po ang nakasulat po dyan ay with balance. Ganito rin po yung ginamit natin doon sa ating unang vlog, yung gantong klase ng Life PO4 20S 60 volt BMS. So ito yung mga wires natin mga kaibigan Okay, tayo ay medyo inaantok na rin kasi gabi na. Kung mapapansin nyo sa boses natin ay medyo kakaiba na.
tatapusin lang natin yan at tayo marami pang gagawin bukas. Okay, kabit ko lang. So ayun na nga mga kaibigan, at akin na itong pinaspasan sapagkat po ko ng mga oras na yan ay talagang ako'y nag-aantok na po kasi po gabi na po yan, at saka sabi ko nga po sa inyo, hindi naman po ako makatanggap na ng paggawa ng mga ganito. Napakarami na po nagsasabi sa akin na magpapagawa niyan, hindi ko na po matanggap. Ito po, napahiya lang po akong tanggihan kasi po ay pinsan po ni Mrs. yung may-ari po nito. Nakakaawa naman kasi hindi siya makapaghatid ng estudyante niya sa school dahil lobat na po agad ng lobat. Ayaw na niya po bumili ng lead acid battery kasi ang bilis nga daw pong masira. So ayan, ikinakabit na natin yung mga wire ng BMS, nilalagyan natin ng cable tie. Hindi maintindihan kung paanong gagawin at paanong pwesto ang aking naiisipang gawin dyan. O ayan, ikinabit na rin natin. Tapos nilagay ko na yung kulay blue dun sa negative terminal ng ating battery binuo. At syempre yung black naman ay para po sa ating negative load at negative charging. Yung positive naman po nyan is nakarekta lang dun sa terminal po ng ating pong battery. So ayan, lagyan pa natin ng cable tie yung iba at talagang parang pansit naman po yan, kasama naman tingnan pagka magulo yung atin pong ginawa. So ayan, kakabit ko na yung ating positive doon sa ating lalagyan sa positive na terminal. Direct lang po yung ating positive, walang dinaan ng BMS. So ayan mga kaibigan, pagkatapos ng ilang oras ay nakabit din natin yung BMS natin, at syempre nakakabit na rin tong positive wire. Naka-connect lang yun doon sa positive ng ating battery, at itong P- ng BMS ay ito yung ating magiging daanan ng load at ng charging. Kabit na natin dun sa kanyang dyan sa lalagyan niya. Alisin na natin yung mga bloated na nakalagay dyan. Palit na natin to. Kakabit na lang natin to mga kaibigan to. Itong binibili ko po kasi yung para sa rice cooker, para sanay siya sa mainit, pang mainitan siya talaga. Okay, kabit ko na lang to at tayo natatapos na. So ayan guys, natapos na nga natin lalagyan na lang natin ng tape ito mamaya. Ito kasi akin pang tetesterin muna. Test natin kung anong bolts, kung ilang bolts tayo ngayon. Naikabit na natin yan dito. Pag gagawa po kayo, make sure po na tama ang pagkakabit nyo ng positive tsaka negative dito sa part na to, kasi ay talagang dapat tama yan. Kasi hindi yan pwedeng mali. Para po hindi kayo magkamali, di ba, may tinanggal kayo. Ito yan, may tinanggal kayong ganito. Pwede na nga ito ang gamitin nyo. Ang problema, kaya hindi ko lang ito ginagamit, maliit kasi yung wire. Gusto ko mas malaki yung wire. So ito naman, para hindi kayo magkamali dito sa bagong ikinabit nyo, kopyahin nyo lang. Nandito yung positive, dito yung negative. Ganon din yung gagawin natin. Nandito yung positive, dito yung negative. O yan, hindi naman kayo magkakamali kasi yan naman ay may hugis na ganyan. Okay? Tingnan natin yung voltage niya mga kaibigan. Ayan, 0-0 tayo. Tester natin. Okay, meron tayong 66.4. Ayan, 66.3. So ngayon mga kaibigan, subukan naman natin kung mag-charge siya kasi ito na yung ating pang test. Dahil ngayon ang oras po ngayon ay mag-aalauna na ng madaling araw, tayo nagkukut-kut pa rin. Ayan, kulay green yung ilaw ng charger natin. Ngayon ay isaksak natin dito. Try natin kung gagana. Okay, kulay red na yung charger natin. Ayan, red na, charging na yung ating battery. So guys, okay, successful ulit yung ginawa natin. Hello guys, ito na yung ginawa natin ng battery. Okay na siya. Ayan, nagagamit na natin. Tinetesting na natin. Ayan, paahon yung daan. Ganito lagi yung daan dito sa amin. Okay, yung mga nagsasabi po ng pagpapagawa, pasensya na po ha, hindi ko matanggap kasi talagang nakita nyo naman kung anong oras ako tumitigil pag nagagawa. Kasi nga sobrang busy po kasi madami kasing ginagawa. Nahihiya lang ako tanggihan ito kasi pinsan niya po kasi ni Mrs. yun, kaya medyo nahiya ako tanggihan. Malapit lang din sa amin yung bahay, so kaya napilitan tayong gawin kaya lang tingnan nyo kung anong oras tayo natutulog, 2:00 ng madaling araw para makayari kasi marami tayong pinaggagawa talaga. Kaya doon sa nagsasabi ng magpapagawa pasensya na po ha. Ako naman po meron ng detailed tutorial dyan, kung kaya nyo pong gayahin edi
gayahin nyo na lang. Okay, hanggang dito na lang mga kaibigan. Please don't forget to like and subscribe. Bye bye.